Ang tinitingnan ng Lord is our heart, not for anybody else. Siya po'y narito sa ating kalagitnaan, and that's why we need to magnify, glorify the name of Jesus. Minsan pa, patuloy po na sambahin natin siya. Gusto ko pong paawit sa inyo yung aking compose. Matagal na itong na-compose ng inyong lingkod. Ika'y sandigan ko. Kung hindi nyo po alam, ay sumunod po kayo sa awit ng inyong abang lingkod. But I believe, narinig na po ninyo ito. Let us worship the Lord. Jesus, ikaw lamang ang sandigan ko. Sa bawat pagsubok ay kagapay ko. Pag-ibig mong handog, nasaksihan ko. Sa bawat sandali ng buhay ko, ang tulong mo'y sapat sa bawat sandali. Ligaya ko'y kapiling ka sa tuwi-tuwi na. Pag-ibig mong wagas ay dakilang ang lubos sa bawat sandali ng buhay ko. One more. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang ang sandigan ko. Sa bawat pagsubok ay kagapay ko. Pag-ibig mong handog, nasaksihan ko. Sa bawat sandali ng buhay ko, ang tulong mo'y sapat sa bawat sandali. Ligaya ko'y kapiling ka. Ligaya ko'y kapiling ka sa tuwi-tuwi na. Pag-ibig mong wagas ay dakilang ang lubos sa bawat sandali ng buhay ko. Jesus, tunay. Jesus, tunay ang mga pangako mo. Na di ako iiwan sa mundong ito. Sa buhay ko, makita kang lubos. Panginoong Jesus, ika'y sandigan ko. Jesus, tunay. Jesus, tunay ang mga pangako mo. Na di ako iiwan sa mundong ito. Pag-asa ko'y kalingang hanap ko. Panginoong Jesus, ika'y sandigan ko. Jesus, Jesus, tunay ang mga pangako mo. Na hindi ako iiwan sa mundong ito. Sa buhay ko, makita kang lubos.
Diyos, Panginoong Jesus, ika'y sandigan ko. Jesus tunay, Jesus tunay ang mga pangako mo, na di ako iiwan sa mundong ito. Pag-asa ko'y galingang hanap ko, Panginoong Jesus, ika'y sandigan ko. For the last time, Jesus, ikaw lamang ang sandigan ko. Sa bawat pagsubok ay kaagapay ko. Pag-ibig mong handog, pag-ibig mong handog, nasaksihan ko sa bawat sandali, sa bawat sandali ng buhay ko. Ang tulong mo'y sapat, ang tulong mo'y sapat sa bawat sandali. Ligaya ko'y kapiling ka sa tuwi-tuwi na. Pag-ibig mong wagas ay dakilang ang lubos sa bawat sandali ng buhay ko. Jesus tunay, Jesus tunay ang mga pangako mo, na di ako iiwan, na di ako iiwan sa mundong ito. Sa buhay ko makita kang lubos, Panginoong Jesus, ika'y sandigan ko. Jesus tunay, Jesus tunay ang mga pangako mo, na di ako iiwan sa mundong ito. Pag-asa ko'y kalingang hanap ko, Panginoong Jesus, ika'y sandigan ko. Maraming salamat po, Diyos. Ang awit na yan, Panginoon, ay buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Lahat, Panginoon, sa aming buong pagkatao, ina-acknowledge namin ang lyrics ng awiting ito, O Diyos, na nakapagbigay sa amin, O Diyos, ng lubos na kalakasan. Salamat po, O Diyos, habang kami narito sa lupa. We will continue, Lord, to exalt your name. We will continue, Lord, to magnify your blessed name. Sapagat itong pangalan mo, Jesus, ang ipinagkaloob ng Ama para sa amin, upang kami, Panginoon, ay makapamuhay, nakaaya-aya sa paningin ng Amang nasa langit. Salamat po, Diyos. Hayaan po bawat isa sa amin na naririto ngayon, Panginoon. Lord, taglayin nila, Panginoon, O Diyos, ang kalakasan ng iyong salita, Panginoon. Hayaan po ang kalwalatian mo, ang pumuno, pumuspos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama na marami. Sa iyo ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise God, purihin ang Panginoon. So, glory to God sa kanyang kadakilaan. Praise God. At patuloy po na luwalhatiin natin ang pangalan ng ating Panginoon upang sa gayon ay ang kanyang pangalan lamang ang kinlanlin ng lahat. Amen? At patuloy na parangalan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord.
At patuloy po na basa tayo ng kanyang mga salita. At ito ang ating kalakasan, yung kanyang mga salita, mga kapatid. Amen? So, bigyan nga po natin ng parangal ang Diyos muna. Palakpakan muna po natin ang Diyos na buhay. Ayan. Praise God. At sandali lamang po. Yan. So, ang ating pong topic ngayon ay pinamagatan kong I have seen the Lord. Ayan, yan ang ating topic ngayon. So, kung gusto nyo pong buksan ang inyong banal na kasulatan, ay nararapat lamang po. Ito ay nasa John chapter 20. Pagbulay-bulayan natin ang salita ng buhay. At doon sa verse 1, mag-start po tayo. Downward po tayo. John chapter 20, I mean. John chapter 20, verse 1. Downward. Kung nakita na po natin, ay ating pong babasahin ang salita ng Diyos. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciples outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strip of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strip of linen lying there, as well as the cloth was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciple went back to where they were staying. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white, seated where Jesus' body had been, one at the head and one at the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." Verse 14. At this, she turned around and saw no one except Jesus. And he asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Then, verse 16, Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Then, verse 17, Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father.
Go instead to my brothers, and tell them I am ascending to my Father, and your Father too, my God and your God. Verse 18, Mary Magdalene went to the disciples with the news, I have seen the Lord. And she told them that he had said this thing to her. Purihin ang pagkabasa ng kanyang mga salita. At patuloy na tayo po ay pumikit. Nalangin tayo. Praise God. Salamat po Ama na marami. At tunay nga po, O Diyos, na Ikaw ay napakadakila, Panginoon. Hayaan po, O Diyos, na patuloy mong samahan, Panginoon, ang aming patuloy na pagbubulay-bulay ng mga salita mo, Panginoon. We thank you so much, Jesus, na Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Hayaan po, O Diyos, na patuloy, Panginoon, na parangalan ka namin, O Diyos. Salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Palakpakan natin minsan pa ang Diyos. Praise God. Purihin ang Panginoon. Even though na we are only few o konti, but we believe that even though we are few, the very presence of God is always with us. Laging kasama natin ang Panginoon. Amen? Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. He is always with those people who are truly thirsty. And yung gutom at uhaw ay talagang ebidensya sa kanilang mga buhay. So, we need to proceed sa ating pong patuloy na pag-aaral ng kanyang mga salita. So, purihin ang Panginoon. Ayan, magpatuloy po tayo mga kapatid. So, ang sabi nga, sa patuloy na pagpapatutuo ni Mary sa mga disciple, bagamat ang ilan sa kanila ay naroon pa rin ang doubting dahil nakita nila ng kanilang mga mata kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay binayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Doon sa krus ng Kalbaryo talagang nakita nilang namatay talaga siya. At ibinaba sa krus ng Kalbaryo at pagkatapos ay inilibing. Alam nila yon, nakita nila. Dahil sila mismo ang mga witnesses. Kaya nga mahalaga talaga na mayroong witnesses sa mundong ibabaw. Amen? We need witnesses. God is also looking for witnesses. Amen? At mahalaga sa puso ng Diyos yung witnesses. Sapagkat ang witnesses ay inaasahan ng Panginoon na yung sinasabing ebanghelyo, the so-called gospel, which in English word is the good news, to be scattered. Amen? May scattered ito. Because God is really wanting all of us, hindi lamang ikaw, ako, tayo na narito sa congregation, kundi lahat pa ng maabot ng mensahe ng Diyos. Telling the people the good news. And that good news bring us to salvation. And that salvation will lead us to eternal life. Amen? Give a clap offering for the Lord na. So, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya nga, napakapalad mo na ikaw ay isa sa tinatawag na witness. So, nag-start po ang witnessing. It is because they really knew that the Lord is really alive. Amen? At sa mga patutuo na si Jesus ay alive
ay nakita mismo ng kanilang mga mata. With their own naked eye, they see the Lord. Amen? Particularly si Maria Magdala, o Maria Magdalena. Amen? Witness siya. Nang magtakbuhan sila Peter, yung isa pang disciple, at sumunod sila sumunod si Maria Magdala or Magdalena. At doon po ay talagang nakita niya. Amen? Dahil sila Peter ay talagang hindi nila nakita yung bangkay. Pero doubt pa rin sila. Hindi talaga nakita nila yung bangkay, basta nakita nila maayos yung kasuotang panlibing na inilagay sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit nung umalis na sila Peter, kasama yung isang disciple, nagpursige pa rin na alamin ni Maria Magdalena kung ano ang mga katotohanan. And then, I believe doon sa mga tao talaga na nasa puso nila na hanapin ang katotohanan. Amen? Talagang makikita nila ang katotohanan. Amen? Di ba sinabi ng Bible na kumatok kayo pagbuksan? Di ba? Humingi kayo ay bibigyan. So, that is scripturally, na talagang binibigyan tayo ng mga salita, ng mga katotohanan upang patuloy nating pagpursigihin na hanapin ang Panginoon. At doon sa pagpupursigihin na hanapin nga ni Maria Magdalene ang ating Panginoong Jesucristo. Because God knew our heart. Kilala niya talaga kung sino ang sa Kanya. Amen? At kilala niya rin kung sino ang hindi sa Kanya. Because I believe in my heart that those who seek God first sa buhay nila are those people na talagang kinahahabagan ng Panginoon. Amen. Sila po talaga yung makakaranas ng mercy ng Diyos. Dahil they have they are truly interested to know the Lord. And then because of this, because the Lord knew the heart, nagpakita siya kay Maria Magdalena. Amen? At mismo, nakausap niya mismo ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang glorified body. Kaya, totoo nga ng ating Panginoong Jesucristo ay nag-rise up mula doon sa mga patay at siya'y buhay magpakailanman. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Nakita rin yan sa mga pangitain na nagpapatunay talaga na ang Panginoon ay totoong nabuhay. Nabuhay, nag-rise up. Dahil mismo yung mga alagad, amen, ay nakasaksi maliban kay Tomas. Makita natin sa aklat ng John in chapter 20. Basahin niyo po yan. Praise God. At makita niyo po talaga na doon po makikita niyo merong isang wala na disciple nung dumating at nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo. And that is Thomas. Amen? Si Thomas po. Thomas, the doubted one. So siya po yung nag-alinlangan, nag-doubt. Imagine, dumating sa kanya yung news that Jesus Christ had risen from the dead. Nakita ni Maria Magdalena at ipinahayag sa mga disciples. And then, because of this, I believe na yung sa puso ng mga
followers or disciple ng Panginoon ay naghangad din na makita ang Panginoon. And that's why nakita nga nila. Amen? Praise God. Makikita natin yung tagpong iyan, mga kapatid. Hanapin ko yung tagpong iyan. Yan. Doon sa verse 19 ng John chapter 20. Ano ang sabi doon? On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, sabi doon, with the doors locked for fear of Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Verse 20. After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed. Talagang grabe ang kanilang kagalakan upon seeing the truth. Sabi doon, overjoyed po sila. When they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sin, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Verse 24. Now, Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciple when Jesus came. So the other disciple told him, "We have seen the Lord." Nakita namin ng mukhaan ang Panginoon. Hallelujah. So, but he said to them, sabi ni Thomas, but he said to them, "Unless I see the nail marks in his hand, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, and I will not believe." Imagine yung kanyang paninindigan pa rin. Bagamat si Maria Magdalena, sila Peter, sila Andres, all of the disciples, all of the 12, all of the 11, 10. Wala na si Judas eh. All of the 10. Wala pa kasi si Thomas noon. Lahat sila nagpapatutuo that Jesus has risen from the dead. And this is the good news. Amen? And that's why we can read in the Bible, in the whole Bible talaga, sa New Testament, how the disciple became martyr, di ba? Halos karamihan sa kanila ay talagang martyr. Maliban lamang kay John the Beloved kasi hindi naman na nakitang siya eh, di ba? Pero halos karamihan sa kanila, karamihan talaga sa kanila ay pumasok doon sa tinatawag na martyrdom. Mga pinatay talaga sila because of the good news. Amen. Kasi sila ang sila ang pioneering ng good news eh. Sila ang mag-i-spread ng good news eh. Ayaw ng diablo na i-spread ang good news. Ayaw ng diablo na maligtas ang marami. Amen. Because of the good news, everyone will be saved. Give a clap offering for the Lord. So, nandun ang pagdadoubt ni Thomas, maliban na may pasok ko ang aking mga kamay. Because of this, nagpakita ang Panginoon. Amen? Sa tagpong iyon, dumating ang ating Panginoong Hesus. "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hand. Reach out your hand and put it into my side," sabi ng Panginoon. "Then stop doubting."
Sabi ng Panginoon, sabi ni Thomas, "My Lord and my God." Kasi nakita niya eye to eye eh. Nakita niya with his own naked eye, the Lord, that He is truly alive. Amen? Kaya, dahil dito, He said, "My Lord and my God." My Lord and my God. So, doon pa lamang na naniwala si Thomas na yung pinaglilingkuran ng mga anak ng Diyos, na yung pinaglilingkuran nila ay talagang na may dala ng pangako para sa kanila ay talagang totoong buhay na buhay. Amen? Then Jesus said, because you have seen me, sabi ni Jesus, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet he believed. Sabi ng Panginoon, dahil nakita mo ako, ay naniwala ka. Amen? Marami sa atin gusto makita talaga ng mukha ng Panginoon saka sila maniwala. Maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, Kristiyano lang sa pangalan because of this. Amen? Kasi, they are setting aside the good news eh. Kahit hindi nila sabihin kahit sabihin nila lang naniniwala sila, but in their action, they prove that they had not truly believed. With their action, with their acknowledgement in the gospel. Kasi makikita yung mga talagang nag-acknowledge sa gospel eh, sa mabuting balita eh. And that's why ipinaabot ng lubos ng ating Panginoong Jesucristo na naniwala ka dahil nakita mo ako. Pero ang sabi ng Panginoon, mapalad yung mga nanampalataya, no? Nanampalataya sa Kanya na hindi nakita at naniwala. Amen. Bagamat hindi ko masabi lahat ng Kristiyano ay ganito ang response sa katotohanan ito. But with their action, this is the very proof what they have possessed is true. Amen? Ito yung pinaka-prueba na yung kung anong meron sila, ito ang nagpapatunay kung talagang naniniwala sila o hindi. Kasi nakikita yung kanilang action. The proof. Amen? Kaya kung ikaw'y nanampalataya sa Panginoon, na kahit hindi mo siya nakikita, there is an action in your life. Amen? Makikita yung action that you are believing. At meron din naman, no, na sinasabing, I believe. But in their action, he proved that he is not really believing. Amen? Yan, nagpauna na ang ating Panginoong Jesucristo. Nagpauna na. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Kaya nga, yung talagang merong patutuo ng kanyang pananampalataya. Sila yung mga taong nagpapatuloy. Amen? They were the people who really pursuing and continuing. Nagpapatuloy po talaga sila. Dahil doon sa pananampalatayang mayroon sila. Amen? And I believe those people who are continuing, even though they have not seen
the Lord with their own naked eye because they believe. I believe, hallelujah, what the Scripture had told us. No? Yung panalangin ni Paul na matagpuan natin doon sa Ephesians chapter 1, I believe, na my prayer that your heart may be enlightened. Ang sabi ni Paul. Ibig sabihin doon ay another version na ginamit doon, I pray that the eyes of your heart, may be seen. Yun, another translation yun. So, the proof that you have seen the Lord is the word you have. Yung tinatawag na understanding. So, nagpapatunay na nakita mo ang Diyos, ay nagkaroon ka ng reflection about understanding in His Word that the Lord Jesus Christ is really risen from the dead. Give a clap offering for the Lord. Alam niyo mga kapatid, yung mga taong talagang makikita mo na talagang totoo sa kanilang tinanggap at talagang totoong merong kapahayagan sa kanilang Panginoon. They are those people na talagang nakakita. Ibig sabihin, nakakita, nakaunawa na si Jesus ay talagang Panginoon at siyang Diyos na ibinigay para sa atin. Isang Diyos na tagapagligtas natin. Doon sa 1 John chapter 2 verse 4, mabasa natin ito sa King James Version. He that said, I know him, and keepeth not his commandment, is a liar, and the truth is not in him. Ibig sabihin, maraming mga profession, nagpo-profess. Many believers had professed that they had seen the Lord. But ang sabi ng Biblia, yung pong nagpo-profess na nakita nila ang Panginoon at hindi naman sinusunod ang kanyang utos, ang sabi ng Bible, he is a liar. He is only yung tinatawag na profession. Nagpo-profess siya that he know the Lord. But ang katotohanan, the really true is he's lying. Amen? Ang katotohanan doon, he is yung tinatawag na hypocrite. Nagpapaimbabaw. Nagpapakitang tunay, pero hindi naman totoo. Amen? And that's why those who does not keep His commandment are those people are lying that they had seen the Lord. Kasi kung talagang nakita natin talagang totohanan ang salita ng Diyos na malinaw sa ating mga puso, we will continue. Magpapatuloy pa rin tayo. Even though may mga trials talaga, even though napakahirap talagang sumunod, pero alam nyo, habang tayo nagpapatuloy, marami tayong mararanasan na upside down. Amen? May mga upside down tayo. Pero doon sa mga sumurrender na, we can call them as defeated one. Wala na. Defeated na talaga siya. Dahil hindi nagpatuloy eh. And that's why, as we continue to achieving the goal to reach heaven, are those people na merong efforts na makamtan talaga ang eternal life. Ayaw mga tao talaga na merong tinatawag na perseverance. Meron siyang tinatawag na endurance. Pagtitiis. Amen?
Yun po yung mga taong striving, talagang nagpupunyagi. Amen? Kahit mahirap ang Christian life, nagpupunyagi siya. So to reach heaven. Because we know that we are only living in a temporal world. Temporary lahat ang mga bagay dito sa lupa. Amen? Huwag niyong titignan ang mundong ito to be your reward. Ang tignan pa natin maging reward natin ay ang ipinangako ng Lord doon sa eternity. Yung buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na yan ay yung tinatawag na good news. Jesus Christ is the gospel. The good news for us. Because Jesus had risen from the dead. Give a clap offering for the Lord. Kaya nga, mga kapatid, limilimihin po natin if we are truly pursuing the gospel. Pag ito'y lilimihin natin sa ating mga puso, patuloy nating pagbubulay-bulayan ito at bibigyan siya ng most priority sa puso natin. We will also affect others with our lives. Amen? That is the very proof that you have seen the Lord. Amen? Kasi yung sasabihin natin sa mga tao na I have seen the Lord, it's only a mere word for them. Amen? It's only a mere word. Ito isa lamang salita na pinapaabot mo sa kanila. A word of information to which ang mundo ay humahanap ng confirmation about what you are talking about. Kung ano ang gusto mong ipaabot sa kanila. And you know, the confirmation that you have seen Him, your life. Your life. Hindi ka napapagal. Nagpapatuloy ka pa rin sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Amen. At ang Diyos ay magpapatuloy din sa atin na tayo po ay gawin niya. Philippians 1:6. Siya ang tatapos noon para sa atin. Habang tayo nagpapatuloy. Amen? Hallelujah. Kaya napaka-blessed po yung mga tao na mayroong perseverance. Just like Moses. Makita natin ang buhay ni Moses. One of the example. Kung wala siyang perseverance din si Moses, hindi niya makikita ang kalwalatian ng Diyos, the back parts of God. Amen? Pero nalugod sa kanya ang Diyos eh. Even though he requested na, show me your glory. Sabi ni Moses. Then, dinitalye niya na gusto niyang makita talaga ang mukha ng Diyos. Amen? At ang Diyos ay tumugon sa kanya na ang Diyos mismo ay nagagalak sa buhay niya. Amen? Yung desire na talagang makita niya ng lubos ang Diyos. So yung desire na yun sa puso ni Moses has already granted, has been given grant by God. Ipinagkaloob talaga ng Diyos sa kanya. Amen? So mababasa natin yan sa scripture eh. So, yung pong mga pangako ng Panginoon ay kailangan pong paniwalaan natin. Amen? Not only that, kundi yung mga pangako ng Diyos ay kailangan mag-abide tayo, manatili tayo. Di ba may sinasabi ang
ang Panginoon sa kanyang mga salita? Na yung nag-abide sa kanya? Yung nananatili sa kanyang mga salita? Sabi ng Panginoon, abide in me, and I will also abide in you. Abide in my words. And the Lord will also bless us because we are abiding in His Word. Tayo po'y nananatili sa kanyang mga salita. Ang sabi ng Panginoon, John 15 verse 7 up to 8, if you abide in me and my words abide in you. Ito ang maganda. Ask whatever you wish and it will be done for you. Kung alam po natin ang kanyang mga salita, siyempre, kapag alam mo ang salita ng Diyos, na ang salitang iyan ay kailangan may apply natin sa buhay po natin. Malulugod ang Diyos. At ang kaluguran ng Panginoon, then the Lord will tell us na, ang sabi ng Panginoon, whatever you wish, I will done. Sabi ng Panginoon, I will done for you. Ano man ang hingin mo, ay gagawin ko para sa iyo. Amen? So one of the benefits that you are abiding in His Word. And those people who are abiding in Him are those people who had truly seen Him. Amen? Amen? Kaya nga, sa buhay na ito, we need to abide in His Word. Manatili. Pag sinabi kasing abide, ay another synonym yun, di ba? Yung dwelling, dwell. Abide, manatili. Sa Tagalog, then another words is dwell. Ibig sabihin, manahan. Or another word is to reside. So, if the word is residing inside of us, praise be the name of Jesus, the Lord will be, yung pong magkakaroon po siya ng pleasing. The Lord will be pleased. Malulugod siya. At katulad ng kaluguran ng Diyos kay Moses, doon sa request ni Moses kay God, tinugon na siya ng Panginoon dahil nakita ng God yung buhay ni Moses na nananatili talaga. Kaya yung nagsisikap dito na manatili, yun po talaga ang highly given a favor. Sila talaga yung mabibigyan talaga. So marami po gusto silang i-prioridad when it comes to blessing, di ba? Minsan nga, di ba, pag nagbibigay ang gobyerno ng mga tinatawag na yung pinamimigay, halos lahat gusto sila ang number one. Sila ang first priority. Amen? Talagang isiksik nila ang sarili na mag-uunahan yan. Amen? How about when it comes to eternal life? The good news. Iilan lang pumipili nito. They don't want the good news. Because the good news still yung tinatawag na a hope. Remain a hope. Kaya nga yung word na hope ay kinakailangan ng tinatawag na patient. Amen? Nangangailangan din ng endurance, pananatili. We need to have a patient spirit and to have an endurance. Kailangan manatili ka rin. Mag-abide ka rin. Amen? Ang lahat ng bagay ay lilipas. Pero ang sabi ng Panginoon, Matthew 24, verse 35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Hindi maglalaho ang kanyang mga salita. Lumipas na ang lahat. Mga lahi ng tao, lumipas na. Yung mga senior citizen, napawi yung iba. Ilan na lang natitira. Amen.
Kung napapawi ang lahat dito sa mundo dahil lahat po tayo ay temporarily living on this planet Earth. But the word of the Lord will continue to remain, sabi ng Biblia. He will continue to exist. Yamang siya mula sa eternity. From eternity to eternity. Amen? That's why we can hold on to that promises of God. Amen? Give a clap offering for the Lord. So, sabi ng Panginoon, ask whatever you wish and it will be done for you. By this is my Father is glorified, that you bear much fruit, and so to prove to be my disciple. So ito po yung mga token that you have seen the Lord. Amen. Alam nyo ba mga kapatid, knowing Christ and abiding on Him, ito lamang po ang magbibigay sa atin ng completeness. Ano bang kulang sa atin? Sabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dito sa ating pong pinagbubulay-bulayan ngayon, mga kapatid, kung anong kulang mo. Sometimes we see our life na full of weaknesses. Ang dami nating mga kahinaan. Sometimes we are trapped by the things of this earth. Kasama na rito yung sin. Amen? Yung lust of the flesh. Desiring for the things of this world. Doon po natatrap tayo sa ating isipan. At minsan, we are giving up. Gumi-give up po tayo. But that's not the promise of God na manatili sa buhay mo. Sapagat ipinapaunawa ng Panginoon, when you remain and stay in Christ Jesus, you are already complete. Amen? Kompleto ka na. Kapag ikaw ay nakay Kristo, let us read that. Doon sa Colossians chapter 2, verse 10. Ano ang sabi? And in Christ, you have been brought to fullness. Yan ang translation nitong isang NIV. How about translation ng Living Translation? Ang sabi doon sa NLT, no? Colossians 2:10. So you also are complete through your union with Christ. You are, pag sinabing word complete, perfect ang tinutukoy dito. Amen? When we see perfect, hindi makikita ng Lord ang anumang mga kahinaan sa buhay mo. If you remain and stay and live in union with Christ. You are very perfect. Paano, Pastor? Until now, hindi pa rin ako, marami pa rin akong weaknesses. Mga kapatid, ito yung pagtanggap mo sa katotohanan ito. Pag tinanggap mo ng buong puso sa kaloob-looban mo, that through Christ, you are perfect, then you are perfect. Amen. Amen. Kailangan maunawaan mo ito Parang katulad nito yung isang preso. Meron na siyang papers proving that he is already released from her sentences doon sa bilangguan. Released na siya at mayroon ng papel. At ipinapakita na ng director na siya ay release. Ito yung katotohanan na ikaw ay malaya na. Pagkabasa ng preso, ay hindi ako maniwala kasi nandito pa ako sa preso.
Maring nakakatuwa na unawain na siya ay hindi pa malaya. Totoo nga talagang sinabi niya na hindi pa ako malaya kasi nandito pa ako sa preso. Bakit? Wala siyang aksyon na lumabas. Amen? Yung presong iyon, hindi man lamang nagbigay ng aksyon para lumabas pagkabatid niya ng mga katotohanan na siya ay malaya na. Yes, binasa niya. Pero nakita niya ang mga katotohanan na siya ay hindi palaya dahil nandun pa siya doon sa bilangguang bakal. Amen. Kaya mga kapatid, we need to have an action. Upon knowing this truth, you need to go out to that prison. Lumabas ka dyan sa bilangguang iyan. Then you will be free indeed. Talagang malayang-malaya ka na. Amen? But there is a written papers na nagpapatunay, proving that you are already released. Upon knowing the word, you are complete in Christ. You are complete. But you will obtain this completeness when you take an action. Lumabas ka sa bilangguan. Amen? Kailangan mong lumabas sa bilangguan. Then you are complete. Pag nakalabas ka. Ibig sabihin na ito, staying and living in His Word, letting Jesus' Word to abide in our hearts and take action on it. Give a clap offering for the Lord. Yun po yung word na yan na nagpapatunay that you have seen the Lord. The Word of God encourages us. Nag-i-encourage sa atin ang salita ng Diyos. That we need to pursue the thing that could never be wasted. But it gives a great harvest of joy into our heart, mga kapatid. Amen? Totoo po yan, mga kapatid. Kaya si God, gusto niya, nagpapatuloy tayo till end Amen? Alam nyo, yung pong mga sundalo na sumusuko na, halimbawa may gera at sila ay sumuko na, talagang can be considered a defeated foe. Defeated talaga sila. Defeated soldier talaga sila. So, God is encouraging us. Walang no surrender. No retreat. Ini-encourage tayo ng Panginoon to continue. Until finally, we will meet the Lord. Amen? Give a clap offering once again to the Lord. Hallelujah. So, yan po ang isa sa mga importansya ng mga salita ng Diyos. Praise God. Purihin ang Panginoon. So, hindi enough, mga kapatid, yung patuloy na makikinig tayo ng salita ng Panginoon and hindi natin ito talaga pinagbubulay-bulayan. Hindi natin binibigyan ng importansya sa buhay po natin. Wala po tayong mapapala doon, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon, as you continue to know the truth, you need to take that word into application. Ang sabi ng James chapter 4 verse 17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Yung pong nakakaalam ng mga katotohanan, amen, na dapat nilang isagawa, i-apply, at ito ay hindi nila ginawa, ang sabi ng Biblia, it is a sin. Amen? And the Word of God says that if we will continue to make sin,
it is a proven that we really did not know Him, neither seen Him. Amen? So, we need to continue. And we need to live in His Word. The promise has already been given to us. That Jesus told us that He will never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iwanan ni pababayaan. Nandoon yung kaaliwan ng Panginoon continually as we continue to meditate it, His Word, into our hearts. Amen? Kailangan mag-ponder tayo sa Kanyang Word dito sa ating mga puso. Dahil kung hindi natin talaga bibigyan ito ng time to ponder on it, to meditate on it sa puso natin, paano natin makikita? Amen. At mag-reflect ito sa buhay po natin, ang mga salita. Kailangan ang salita ng Diyos, mga kapatid, it will continue to hit the innermost being ng bawat isa sa atin. Yung kaloob-looban natin. Dahil yung salita ng Diyos na yan, amen, that is the food, the very food of our soul. Ito po mga katotohanan, mga kapatid. Your flesh is weak. Amen? Very weak ang flesh. Gusto niyan, sanlibutan. Gusto niyan, mga gawa ng laman. Amen? Kaya yung katawan niya, yung body na yan, kapag binibigay mo yung kapritso niya, yung gusto niya, at hindi mo binibigyan ng importansya na ang iyong kaluluwa ay mapakain mo rin. Kasi halos karamihan, ang kanilang atensyon ay nandun lamang sa body. Dito sa kanilang outward body, outward appearance, doon sila more. Amen? More important sa kanila yung katawan. But doon sa tinatawag na inner being, walang iba kundi yung kaluluwa. Amen. Hindi nila ito binibigyan ng importansya. We need to choose it. Because God has given us the free will already. At alam niyo, yung free will na yan ang magdadala sa iyo. Saan? Sa dalawang desisyon. Either you will go to heaven or you go to hell. Dalawa. Yang free will na yan. Kaya yung free will na yan, mga kapatid, pakaingatan natin. Kailangan yung free will na yan ay maging wise tayo sa pagpili sa free will na yan. Kasi kadalasan ang ating pong binibigyan diin ay yung mga bagay na pansamantala. Pero yung pang walang hanggan, we are already setting it aside. To which, ang soul ay walang magagawa. Tayo po'y walang magagawa. Sabi ng Biblia, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pero ang kapalit naman ay yung isa mong kaluluwa. Dahil hindi mo binigyan ng importansya ang kaluluwa. Nabigyan siya ng pagkain kailangan niya upang siya rin naman ay patuloy na maghanap sa mga katotohanan pa at patuloy na lumago sa katotohanan upang siya ay manatiling buhay sa harapan ng Diyos. Amen? So give importance. You were already born from above through birth experience. Amen? Naipanganak na tayo sa Espiritu. Then you need the Spirit of God to feed also your spirit through our yung tinatawag na free will. Kaya nga, you will be the one to choose. Either
to God or to the devil. Either to the will of God or to the worldly things. You are the one to choose it. Amen? Itong ginagawa natin to, this is spiritual things. And the world doesn't accepted these things. What we are doing. Hindi nila ito tatanggapin. This is only foolishness to them. 1 Corinthians 2:14, di ba? But for us who are already given in birth, binigyan niya tayo ng experience sa birth. Amen. We know this thing because we allow the Spirit of God to have fellowship with our spirit. And we too also giving our spirit to have fellowship with Him. Ibig sabihin nito, binibigyan po natin ng importansya ang mga spiritual na bagay, to which it leads us to eternal life. It will bring us to Jesus Christ, our Lord and Savior. Now, prove it, brothers and sisters, that you have seen Him. Ipakita mo talaga na nakita mo ang Diyos. The world doesn't believe that you have seen the Lord. Amen? You and I are letters being read by this word. Ikaw at ako ay sulat ng Diyos. Kaya when they read you, they will believe that you have a risen Lord. And they will also believe that what you are witnessing to them is really true. That you have seen the Lord. Amen. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. Kaya nga yung ating buhay, hinahangad ng Panginoon na bibigyan natin ng importansya ang mga spiritual na bagay. Sapagat ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang buhay natin maiksi lang. Amen? Napakaikli. Huwag natin isipin na abutin ko pang 80, 100. Mabibigyan pa ako ng favor ng government. Praise God. Napakaikli po ng mga panahon. Amen. 1,000 years is only, ito yung napakaikli sa harapan ng Panginoon. It's only one day for the Lord. Yes, for us, 1,000 years. Pero, ang bilis ng panahon. Amen? Kalilinggo lang, ngayon, linggo na naman. Totoo po yan, di po ba? Linggo na naman. Talagang napakaikli ng buhay ng tao sa mundo. Yung po mga matatanda noon, hindi na natin nakita yung iba. Tapos meron naman mga bata na hindi na rin natin nakita dahil hindi naman nila hawak ang buhay nila. Binigyan sila ng kanilang takbuhin ng Lord. Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang takbuhin na inilaan ng Diyos. Kung sino sa atin ang hahantong sa ganitong edad. Amen? Kaya mapalad kami ni Brother Jim. Pastor Joji, we've reached senior citizen. Tayo nila, Sister Au. Amen. Mapalad tayo. Nandito pa tayo. Because Jesus is reigning in our lives. Amen? Kaya, ito po yung napupuna ko. Kapag ikaw ay talagang totoong pinag-ahari mo si Jesus sa buhay mo. Hallelujah. Bagamat talagang makita po natin kung gaano kabilis ang mga panahon. Amen. Nakikita mo yung favor ng Lord sa buhay mo. Talagang very evident yung favor ng Lord sa buhay po natin. At hindi niya tayo pinababayaan. Kaya ang gusto ng Lord, you need to continue. Don't give up. Hold the promise of God
hold on to the promise of God. Amen? Until, in this journey of life, until we reach the peakness of His glory. Actually, samantalang tayo narito sa lupa, nararanasan na natin yung glory ng Lord eh. Amen? That is also the incentive of God for us, yung glory niya. Kasi kapag nasa atin yung glory niya, even though there is problem, alam natin that He will be the one to give us a remedy. Siya naman ang nagbibigay ng solutions for our problems. Amen? Kaya, sabi ng salita ng Diyos sa atin, ayaw mo yung problema, mamroblema sa kanyang sarili. Right? Hayaan mo ang mga pagsubok. Yung mga pagsubok na yan, magsasawa din yan. Amen? Tignan mo si Satan. He is waiting for the Lord to trap him. At nang hindi niya matrap talaga si Lord because Jesus is full of wisdom and knowledge of the Word of God. He knows the very will of God. Kaya, kahit ilang beses niyang itrap ang Panginoon para magkasala, hindi niya nagawa. Amen? And because of this, nag-withdraw si Satan and wait an opportune time again. So nagsasawa din pala ang Diablo. Amen? Pag nakita niya na talagang hindi ka gumigive up, nagpapatuloy ka, iiwanan ka rin niya. Amen? Lalong-lalo na, all of us are clothed with His glory. Hindi po siya makakatagal doon sa glory. But you need to pray that that glory will continue to increase into our lives. Amen? Meron po akong babasahin, yun na po ang last. Yun na po ang panghuli. And so, ang sabi ng Philippians chapter 3, verse 12, not that I have already obtained all this, sabi niya, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold on me. Sabi ni Paul, hindi sa nakamtan ko na ang lahat ng bagay at naabot ko na ang layunin ng buhay. Ngunit ang ginagawa ko, ako ay nagpapatuloy upang mahawakan ko ang mga ipinangako ng Panginoon na ibinigay sa akin. Wala bang palakpak sa Lord? Nagpapatuloy. So prepare your life, brothers and sisters. Prepare your life. Ang sabi ng Biblia muli, James chapter 4 verse 8, come near to God and He will come near to you. Pag lumapit ka sa Diyos, God will also come to you. That's the wonderful promises. Amen? Hallelujah. Sabi ng Panginoon muli, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. God is a spirit being. We cannot see Him. But if we will continue to seek Him, ang sabi ng Lord, you will find me. Amen? Don't give up. Huwag kang huminto. So karamihan ng mga huminto na rin ang totoong blessing sa buhay nila. Amen? Don't give up. Let us continue. Praise be the name of Jesus. Ang sabi pa ng Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya yung mga naghahanap sa Kanya, talaga pong makakasumpong sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Ang sabi pa, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image
from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is Spirit. So God is waiting for us. Since He is a Spirit being, nakikita niya ang ginagawa po natin. And since He knew that we are also taking an action to prove our love to Him, talagang nagbibigay tayo ng action para patunayan na mahal natin siya. And then the Word of God, ang sabi niya, we are changing from glory to glory. At habang tayo'y nagpapatuloy, tayo'y patuloy na nagbabago. At patuloy na nagbabago mula sa kaluwalhatian hanggang sa tunay na kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Alam nyo, hindi magpe-faded ang glory. Sa panahon ni Moses, nag-faded ang glory sa mukha niya. Because Moses, hallelujah, stopped. Amen? But when he continue again, then that's the glory again enveloped him. At the same time, brothers, sisters, when we continue to stay in His glory, the glory will not disappear. Hindi maglalaho ito. Because it will continue to be seen in our lives. That's the very proof, and this is the very proven that you see the Lord. Tayong lahat tumayo. Oh yes, Lord. Come on, everybody. Dumako sa pagbubulay-bulay. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Aawit tayo ng isang awit, mga kapatid. Si Karamayande Ramasaka. Hallelujah, hallelujah. 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 Awitin natin yung minsan pa yung inawit natin sa umpisa, yung sandigan. Ikaw ang sandigan. Jesus, sandigan ko sa bawat pagsubok ay kaagapay ko. Pag-ibig mong handog nasaksihan ko, pangalan mo'y nakaukit sa puso ko. Ang tulong mo'y sapat sa bawat sandali. Ligaya ko'y kapiling ka sa tuwi-tuwi na. Pag-ibig mong wagas ay dakilang ang lubos sa bawat sandali ng buhay ko. Jesus, tunay ang mga pangako mo na di ako iiwan sa mundong ito. Sa buhay ko makita kang lubos, Panginoong Jesus, ika'y sandigan ko.
Jesus, ikaw lamang ang sandigan ko. Sa bawat pagsubok ay kaagapay ko. Pag-ibig mong handog, nasaksihan ko. Sa bawat sandali ng buhay ko, ang tulong mo'y sapat sa bawat sandali. Ligaya ko'y kapiling ka sa tuwi-tuwi na. Pag-ibig mong wagas ay dakilang ang lubos sa bawat sandali ng buhay ko. Jesus, tunay ang mga pangako mo na di ako iiwan sa mundong ito. Sa buhay ko makita kang lubos, Panginoong Jesus, ika'y sandigan ko. Jesus, tunay ang mga pangako mo na di ako iiwan sa mundong ito. Pag-asa ko'y kalingang hanap ko, Panginoong Jesus, ika'y sandigan ko. Jesus, Jesus, tunay ang mga pangako mo na di ako iiwan, na di ako iiwan sa mundong ito. Sa buhay ko makita kang lubos, Panginoong Jesus, ika'y sandigan ko. Jesus, Jesus, tunay ang mga pangako mo. Yes, Lord, na di ako iiwan sa mundong ito. Pag-asa ko'y kalingang hanap ko, Panginoong Jesus, ika'y sandigan ko. Continue. God is working. The very presence of God is now in the midst, continuing to envelop each and every one of us as we put our trust on Him. Damang-dama po natin that He is with us. He is comforting us. He is giving us guidance, and at last giving us victory in His name. Jesus, tunay ang mga pangako mo na di ako iiwan sa mundong ito. Sa buhay ko makita kang lubos, Panginoong Jesus, ika'y sandigan ko. Yes! Jesus, ikaw, hallelujah, pangako mo na di ako iiwan sa mundong ito. Pag-asa ko'y kalingang hanap ko,
Panginoong Jesus, ika'y sandigan ko. Feel the presence. Salamat po, Ama, marami. Pakabuti mo, Diyos, sa inyong mga anak. Now, we have already confirmed it too, that you don't really leave us, nor forsaken us. Thank you for your kindness and goodness to us. Even though we have numerous weaknesses in our lives, but you are really true to all of your promises. At ikaw, Panginoon o Diyos, Lord God, ang patuloy na gumagalaw, kumikilos upang kami, Panginoon, ay makapanatili. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng totoong tupa mo ay iyong sineseparate, Panginoon. Salamat po, Ama, na marami. Ang mga anak ng Diyos na magmamana ng buhay na walang hanggan ay kakaunti lamang, Ama. But we believe it, Lord. Kami mula doon sa kadiliman, isineparate mo para taglayin namin, Panginoon o Diyos, Lord. Dito sa lupa, ang mga patutuo that you have risen, that you are the Lord of Lords, that you are the God, and we put our trust on you. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito. And now, kami napalaya. Nagkaroon kami ng panibagong buhay. Nang aming kasuotan, Panginoon, ay nagniningas din. Dahil ikaw ay sumasa amin. Ang iyong kaluwalhatian nakadamit sa amin. Because you are with us, Jesus. You are the glory of God, Jesus. Salamat po. Hindi mo nakita ang aming mga kahinaan. Bagkos, patuloy, Panginoon o Diyos, binibigyan mo kami ng sustenance, Panginoon, na kami makapanatili. Salamat. Not with our own will, but in accordance with your grace, ang pagkapili mo sa amin. Yes, we are only few, but we are precious in His sight, in your sight. We are precious in your sight, Lord. And that's why, oh God, this has given us na patuloy, Panginoon, Lord, na kalakasan to remain in you and be with you. Salamat po, Ama, na marami. At sa oras na ito, mga anak ng Diyos, taas natin ating mga kamay. Taglayin po natin ang kalakasan ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos. Lord Jesus, salamat po, Ama, na marami. At ngayon, Panginoon, I am imparting, Lord Jesus, hallelujah, mula sa iyong Espiritu, from glory to glory, magre-reflect ito sa buhay nila mula ngayong araw nito. And whatever they will ask from you, you will give them, Lord. Tanggapin natin, mga anak ng Diyos, in the name of Jesus, all the blessing, in Jesus' mighty name. Ang lahat ay magsabi ng Amen.